Okay, magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Tayo po ay nandito ngayon sa live streaming na ito sa CFD Cebu official FB page upang tatalakayin natin ang isang malagang topiko, ang Divinity of Christ. At bago po natin ito sisimulan, na-request ko po ang ating sister na si Susie upang mag-lead sa ating opening prayer. Si Susie. Okay po, manalangin po tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Most gracious Heavenly Father, we are so much grateful for your love. Thank you for the gift of life that amidst the long pandemic, we are still enjoying your graces and blessings. Lord, we are not worthy to praise you because of our shortcomings. Forgive us our sins, Lord, for being so weak to resist temptations. However, we need your divine providence, O God, to be with us tonight as we are having our online preaching on the topic Divinity of Christ. We beg you to send the Holy Spirit upon us, most especially to our resource speaker, Brad Jojo. Guide him in every word he is going to utter, that all in accordance to your holy will, so that it will reach out to our brothers and sisters who are now in the darkness of faith. All these things we ask from you, Heavenly Father, in your mighty name, through your Son, Jesus Christ, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God forever and ever. Amen. Amen. The Father, and of the Son, the Holy Spirit. Amen. Okay, magandang gabi po ulit sa ating lahat, mga kapatid. Lalong-lalo na sa mga kapatid nating CFD, particular in CFD Cebu and CFD online chapter. No? CFD Jinsan, magandang gabi po sa ating lahat. Binabati rin po natin ang ating mga kaibayo sa pananampalataya. Mapagpalang araw po, mapagpalang gabi po sa ating lahat. Mga kapatid, tatalakayan po natin sa paksang ito ang pagka-Diyos ng ating Panginoong Jesucristo. Kung sino ang ating kinikilalang Diyos at kung ano ang kanyang pangalan. Bilang mga Kristiyano, meron po tayong mga batayan sa pagkilala kung sino ang ating kinikilalang Diyos. Marami kasi sa ating mga kapatid ang nagsasabi na ang pangalan di umano ng Diyos ay ang Ama lamang. Subalit, proper name nga ba ang salitang Ama? Hindi ba ito isang metaphor o pagwawangis? O nga po mga kapatid, ang salitang Ama ay hindi po isang pangalan, kundi ito'y isang pagwawangis sa ating Diyos na siyang pinagmulan ng lahat. Tandaan po nating mga Katoliko na mayroon po tayong tatlong mahalagang pundasyon o three important source kung saan tayo kumukuha ng tamang mga katuruan pagdating sa mga doktrina at moralidad na naayon sa katotohanan. Ang una, sacred scripture o Bible. Pangalawa, sacred tradition of the apostles. At pangatlo, the magisterium of the church. Okay? Balik po tayo sa ating topic. Ayon dito sa Old Testament, sa aklat ng Exodo, Kapitulo 3, versikulo 13 hanggang 14, ay ganito pang ating mababasa. Sinabi ni Moises sa Diyos, pupunta ako sa mga Israelita at sasabihin ko sa kanilang ako'y sinugo ng Diyos ng aming mga ninuno. Ngunit, ano po ang sasabihin ko kung itanong nila kung ano ang kanyang pangalan? Sinabi ng Diyos, ako'y si ako nga. Sabihin mo sa mga Israelita na sinugo ka ng Diyos na ang pangalan ay ako nga. Mga kapatid, sa puntong ito, ating maunawaan na likas sa ating mga tao ang maghanap talaga ng identity sa isang tao o bagay. Hindi po ba? So dito, ang Diyos nagpakilala kay Moises bilang si ako nga. So dito pa lang, malinaw na ang Diyos ay ikinukubli ang kanyang sarili. Dahil hindi pa ito
ang tamang panahon na siya ay magpakilala sa sangkatauhan. Ulitin ko po, hindi pa po ito ang tamang panahon upang ang Diyos ay magpakilala sa sangkatauhan. Basahin po natin ang aklat ng Exodo, Kapitulo 5, versikulo 1 hanggang 2. Inutos ng Diyos kay Moises na pumunta kay Haring Paraon. Ipinagpasabi ni Yahweh, ang Diyos ng Israel, na payagan ninyong pumunta sa ilang ang bayan ng Israel upang sumamba sa Kanya. Sabi ng Paraon, sinong Yahweh? Sino yang nag-utos? Utos sa akin na payagan kong umalis ang mga Israelita? Wala akong kilalang Yahweh. Sabi ng Haring Paraon. At dito naman sa Exodo, Kapitulo 6, versikulo 2 hanggang 3, ganito po ang ating mababasa. Sabihin mo, o sinabi ng Diyos kay Moises, ako ay Diyos. Nagpakilala ako kay Abraham, kay Isaac, at kay Jacob bilang makapangyarihang Diyos. Ngunit, hindi ako nagpakilala sa kanila, kundi sa pangalang Yahweh. Basahin po natin ito sa English version, mga kapatid. Exodo 6, verse 2 to 3. God also said to Moses, I am the Lord. I appeared to Abraham, to Isaac, and to Jacob as God Almighty, but by my name, the Lord. I did not make myself fully known to them. So dito mga kapatid, napakaliwanag kung bakit si ako nga lamang ang pagpapakilala ng Diyos kay Moises. Gaya ng sinabi ko kanina, hindi pa po ito ang tamang panahon upang ang Diyos ay magpakilala sa sangkatauhan. Dahil may plano po ang Diyos. Ayan po. O ngayon, dahil sa Old Testament hindi nagpakilala ang Diyos sa kanyang tunay na pangalan, alamin po natin kung ano talaga ang pangalan ng Diyos at kung sino siya sa kanyang pagpakilala sa New Testament sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Naniniwala ka ba na Diyos ang ating Panginoong Jesucristo? Kung ikay naniniwala, ay ganoon din po ako, mga kapatid. Ngayon, may patunay ba tayo sa banal na kasulatan na Diyos nga ang ating Panginoong Jesucristo? Ay, abay, opo, mga kapatid. Mayroon po tayong maraming mga ebidensya at patunay mula sa Biblia at yan din naman ang pinaniwalaan ng mga apostoles. Una, ang Panginoong Jesucristo ay nagmula sa walang hanggan. Ayon sa aklat ni Mikas, Kapitulo 5, versikulo 2. Ganito po ang ating mababasa. Ngunit ikaw, Bethlehem Ephrata, na maliit upang lumagay sa libo-libo ng Huda, mula sa iyo ay lalabas sa akin ang isa na mamumuno sa Israel, na ang pinagbuhatan ay mula pa noong una, mula nang walang hanggan. At ayon dito sa English version, New American Standard Bible, ay ito po ang ating mababasa. From the days of eternity. Yan po ang translation sa mula ng walang hanggan. So kung tao lang si Kristo, mayroon bang tao na nagmula sa eternidad o walang hanggan? Mayroon bang tao na gano'n, mga kapatid? Diyos lang po ang mayroong ganitong katangian. No? Wala pong taong nagtaglay ng katangian na siya ay nagmula sa walang hanggan o sa eternidad, kundi ang Diyos lang po. Lahat ng tao ay mayroong pinagmulan. Kagaya mo na nagmula sa iyong ina o magulang. Ganun din naman ang ating mga ninuno, Adan at Eva. No? Si Adan ay ginawa ng Diyos mula sa alikabok at si Eva naman ay ginawa ng Diyos mula sa tadyang ni Adan. Meaning to say, na ang lahat ng tao ay mayroon pong pinagmulan. Ngunit, iba po ang kalagayan ng ating Panginoong Jesucristo sa mga ordinaryong tao. No? Iba po Jesucristo para sa ating na mga tao. Dahil ayon sa talata ng ating binasa,
Ang Panginoong Jesucristo ay nagmula sa walang hanggan. Ito'y isang katangian na makikita lamang natin sa isang tunay na Diyos. Okay? Pangalawa, ang Panginoong Jesucristo po ay tunay na Diyos dahil siya ay sinasamba. Yan po ay mababasa natin sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 28, versikulo 9. Ngunit sinalubong sila ni Jesus at sinabi, "Maggalak kayo." Lumapit sila sa kanya, hinawakan ang kanyang mga paa at sinamba siya. At dito naman sa Hebrew, Kapitulo 1, versikulo 6, ganito ang ating mababasa. At nang isinugo na ng Diyos ang kanyang panganay na anak sa sanlibutan, ay sinabi ng Diyos, dapat siyang sambahin ng lahat ng mga anghel ng Diyos. Napakaliwanag po mga kapatid ang ating binasa mula sa mga talatang ito. No? Ay malinaw pa, walang pag-alinlangan na siya ay sinamba nga ng mga apostoles. At yun din ang utos ng Diyos sa kanyang mga anghel na dapat siyang sambahin sa kanyang mga anghel. No? Ang ating Panginoong Jesucristo. So kung inutos nga ng Diyos sa kanyang mga anghel nga dapat silang sumamba sa Panginoong Jesucristo, sino naman tayong mga tao na hindi nasamba sa kanya? Amen po ba mga kapatid? So kung pag-usapan naman natin ang mismong katuruan ng ating Panginoong Jesucristo, kanino lang ba dapat tayo sumamba? Ganito po ang turo ng ating Panginoong Hesus. Ayon sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 4, versikulo 8. At si Jesus ay sumagot at sinabi sa kanya ng diablo, nasusulat, sa Panginoon mong Diyos ka lamang sumamba at siya lamang ang iyong paglilingkuran. Sumalinaw po mga kapatid ang itinuturo ng Diyos Ama at ng ating Panginoong Jesucristo na sa Diyos lamang tayo dapat sumamba. Kaya nga, madali na nating maunawaan na Diyos nga ang ating Panginoong Jesucristo. Dalawa na ang ating Diyos? Hindi po mga kapatid. Isa lang po ang ating Diyos. Ang Diyos Ama, ang Diyos Anak, at ang Diyos Espiritu Santo. Ang Diyos po ay mayroong tatlong persona. Hindi po sila tatlong Diyos. Kundi ang Diyos, ang nag-iisang Diyos, ay mayroon pong tatlong persona. Ang Diyos Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Yan ay ayon sa itinuturo sa atin ng mga apostoles sa San Mateo, Kapitulo 28, versikulo 19 hanggang 20. Ganito po ang ating mababasa. Gawin ninyong mga alagad po ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. At turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Ayun, napakaliwanag po mga kapatid. Kailangan po nating sumunod dahil yan po ang turo at utos ng Panginoon. Ganon din po ang turo sa atin ng aklat ni San Juan. Sa unang Juan, Kapitulo 5, versikulo 7. For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Spirit. And these three are one. Malinaw po mga kapatid, sa talata ng Mateo, Kapitulo 28, 19 hanggang 20, at kinumpirma ito ni San Juan sa kanyang aklat, no? Na ang tatlong yan, Ama, Anak, at ang Espiritu Santo ay iisa. Ngayon, kung ang mga apostoles na sumamba sa Panginoong Hesus, ngunit hindi nila ito kinikilalang Diyos, ay lumalabas na sinusuway nila ang mismong pagtuturo ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi po ba? Dahil malinaw ang utos ng Panginoong Hesus na sumamba ka sa Diyos at siya lamang ang iyong paglilingkuran. Sa makatuwid, kinikilala nga ng mga apostoles ang Panginoong Jesucristo bilang Diyos. Yan ay ayon sa testimonya ni Apostol Tomas. At mababasa sa San Juan, Kapitulo 20, versikulo 28.
Ganito po ang sinabi ni Apostol Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Hindi po na nabigla si Tomas niyan, mga kapatid. Huwag kayong maniwala sa sinasabi ng iba na parang na-shock daw si Tomas niyan. Hindi po ganoon ang Biblia, mga kapatid. Hindi po nagbibiro ang Biblia, no? Isa po 'yang confirm, no? Mula sa puso mismo ni Apostol Tomas. Kaya nga ang pagsamba ng mga apostoles sa ating Panginoong Jesucristo ay isang patunay at matibay na patunay na ang ating Panginoong Jesucristo ay tunay na Diyos. Magbabasa po natin yan sa unang Juan, Kapitulo 5, versikulo 20. Ganito po ang ating mababasa. At nalalaman natin na parito ang anak ng Diyos at binigyan tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos. At tayo'y nasa tunay na Diyos sa kanyang anak na si Jesucristo. Siya ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Mga kapatid, kung pansinin natin mabuti ang talatang ito ay tahasang sinabi ng Apostol San Juan ang pagka-Diyos ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi po ba? Napakalinaw po kahit nabasahin po natin sa English version ito, no? Maliban na lang kung i-twist nila talaga ang katotohanan, pero sinong maniniwala sa kasinungalingan, no? Malinaw na sinabi ng apostol upang makilala natin, binigyan tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos at tayo'y nasa tunay na Diyos sa kanyang anak na si Jesucristo. Siya ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan, no? Pangatlong rason kung bakit Diyos nga ang ating Panginoong Jesucristo. Katibayan na siya ay tunay na Diyos, no? Dahil siya ay may pagkapantay sa Diyos. Ang ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid, ay may pagkapantay sa Diyos. Wala pong tao na maging magkapantay sa Diyos sa anumang paraan. Maliban na lang kung magkapareho sila ng kalikasan. Bigyang pansin natin, mga kapatid, ang paboritong talata ng mga kaibayo natin sa pananampalataya. Itong Oseas, aklat ni Oseas, Kapitulo 11, versikulo 9. Gamitin po natin ito, no? Ganito po ang ating mababasa. Hindi ko muling sisirain ang Ephraim, sapagkat ako'y Diyos at hindi tao. Ang banal na Diyos na nasa kaligitnaan ninyo, at hindi ako naparito upang kayo'y wasakin. Kung uunawain po natin maigi, ang talatang ito, mga kapatid, ay hindi po ito sumasalungat sa pagka-Diyos ni Kristo. Bagkus, ipinapahiwatig pa nito na ang Panginoong Jesucristo ay isang tunay na Diyos na mula sa pagiging kasama ng Diyos Ama ay nagkatawang tao upang tayo ay iligtas. Pansinin po natin ang sinabi ng talata, hindi ako naparito upang kayo'y wasakin. Binanggit po sa talatang ito, mga kapatid, ang pagparito ng anak ng Diyos, no? So, paso po kung gagamitin yan ng mga kaibayo natin, paso na po yan, no? So, basahin po natin ang aklat, ang sulat ni San Pablo sa mga taga-Pilipos, Kapitulo 2, versikulo 5 hanggang 7. Naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. Kahit na siya ay likas at tunay na Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niya itong hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos at naging katulad ng isang alipin. Ipinanganak siya ng tulad natin. Pansinin po ninyo, mga kapatid, ang sinabi ni San Pablo. Noong una, ang Panginoong Jesucristo ay nasa anyong Diyos. Iba po ang anyong tao at iba rin po ang anyong Diyos, no? Sa kanyang kalagayan noong una, na nasa anyong Diyos pa, siya po'y nasa kaluwalhatian kalagayan. Kaya nga, sinabi ng talata na ito'y kanyang hinubad at nag-anyong isang alipin. Ayan po, mga kapatid. Pansinin din po natin ang sinabi ni San Pablo. Noong una, nang siya'y nasa anyong Diyos pa,
Siya ay may pagkapantay sa Diyos. Iba po yung pagkapantay at yung nakikipantay. Magkaiba po kasi yun, mga kapatid. Yung nakikipantay po, ito po yun si Satanas. No? Nakikipantay sa Diyos si Satanas kahit na hindi siya kapantay ng Diyos. Kiniklaim na siya sa kanyang sarili na siya ay kapantay ng Diyos. Subalit hindi po ganon ang ating Panginoong Jesucristo. No? Magkaiba po, malaki po ang kaibahan ng ating Panginoong Jesucristo. No? Pinatunayan na po ni San Pablo na noong una pa lamang mayroon na siyang pagkapantay sa Diyos. Kung balikan po natin, mga kapatid, yung unang talata sa Mikas, ay akmang-akma po ang sinabi ni San Pablo, no? Na ang Panginoong Jesucristo ay nagmula sa walang hanggan. Pang-apat na rason na ang Panginoong Jesucristo ay tunay na Diyos. No? Napapatunayan na po natin ang Panginoong Jesucristo ay tunay na Diyos dahil siya po ay sa tinatawag tuwirang tinatawag na Diyos ng Biblia. Ang Biblia na po mismo ang tumawag sa Kanya na Diyos. Marami kasi sa ating mga kapatid na hiwalay, na nagsasabing wala daw mababasa sa Biblia na si Jesucristo ay Diyos. So balit, anong itong sinasabi ni San Pablo? Na Diyos nga ang ating Panginoon Jesucristo. Upang ating maunawaan, basahin po natin ang aklat ni Tito, Kapitulo 3, versikulo 13. Habang hinihintay natin ang dakilang araw ng ating inaasahan. No? Habang hinihintay natin ang dakilang araw na ating inaasahan, ito ang pagbabalik ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Basahin po natin ito sa English version, no? Upang mas lumiwanag pa. While we wait for the blessed hope, the appearing of the glory of our great God and Savior, Jesus Christ. No? Napakalinaw, malinaw pa sa tanghaling tapat. At dito naman sa Hebrew, Kapitulo 1, versikulo 8, ay malinaw na sinabi ng Diyos Ama sa kaniyang anak, Thy throne, O God, will last forever and ever. Ulitin ko po, Thy throne, O God, will last forever and ever. Napakalinaw po, mga kapatid. Ang kasinungalingan ng ating mga kapatid na nahiwalay sa tunay na pananampalataya. Lumilitaw po ang kanilang kasinungalingan na nagsasabi na ang Panginoong Jesucristo ay hindi nga Diyos. Dahil taliwas po yan sa itinuturo sa atin ng banal na kasulatan. No? Ang mga apostolis nga, kinikilala ang Panginoong Jesucristo bilang Diyos o tunay na Diyos. Yan ang ating mababasa at itinuturo sa atin ang pagka-Diyos ni Kristo sa mga apostolis. No? Itinuturo sa atin ng mga apostolis ang pagka-Diyos talaga ng ating Panginoong Jesucristo. Subalit, hindi sa paraan na gusto nilang marinig. No? Maraming mga katunayan, tahasang sinabi ng banal na kasulatan ang pagka-Diyos ng ating Panginoong Jesucristo. Subalit, hindi sa paraan gusto nilang marinig. Okay? Mayroon pong sariling paraan ang Biblia. Lalo na ang ating Panginoong Jesucristo kung paano niya i-express o ituro ang isang katotohanan. Halimbawa po, sa aklat ni San Juan, Kapitulo 10, versikulo 27 hanggang 30. Ganito po ang ating mababasa. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Kinikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailanmay hindi sila maagaw, mapapahamak at hindi sila maagaw sa akin ninuman. Ang aking Ama na siyang nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat. Hindi sila maagaw ninuman sa aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa. Napakalinaw po, mga kapatid. No? Pansinin po natin ang talatang ito na kung ano ang kalagayan ng Diyos, Ama,
sa pag-aalaga ng kanyang mga tupa, ay ganun din ang kakayahan ng Panginoong Jesucristo sa pag-aalaga sa parehong mga tupa. Kaya nga, sinabi ng Panginoon na ako at ang Ama ay isa. Hindi po sinabi ni Kristo na siya at ang Ama ay nagkakaisa. Hindi po. No? Mali po ang kanilang unawa at interpretation. No? Kanilang private interpretation. Kasi sasabihin nila, nagkakaisa daw. Ang ibig sabihin yan na ako at ang Ama ay isa. Nagkakaisa daw sila sa isang hangarin o ano paman. So mali po yan mga kapatid. Hindi po sinabi ni Kristo ang ganon. Kaya huwag po nilang gawing sinungaling ang ating Panginoong Jesucristo. No? So, malinaw po sa talata na ating binasa at magagawa lang po ito ng Panginoong Hesus kung pareho sila ng kalikasan ng kanyang Ama. No? Kung ano ang pag-aalaga ng Ama sa kanyang mga tupa na ibinigay niya sa ating Panginoong Jesucristo, ay ganun din ang ating Panginoong Jesucristo. Aalagaan niya ang mga tupa at walang makakaagaw nito sa kanya. So magkapareho sila ng Ama ng kalikasan. No? Kaya nga sinabi ng Panginoon, ako at ang Ama ay iisa. Ngayon, sa tagpo, ano pong naging reaksyon ng mga Hudyo nang marinig nila ang pahayag ng Panginoong Jesucristo na ako at ang Ama ay iisa? Ano po ang naunawaan ng mga Hudyo? So, alamin po natin yan mga kapatid. No? Ang sabi dito sa Juan, Kapitulo 10, versikulo 31 hanggang 33, ang mga pinuno ng mga Hudyo ay muling dumampot ng bato upang batuhin siya. Kaya sinabi sa kanila ni Jesus, marami akong mabubuting gawa na ipinakita sa inyo mula sa Ama. Alin ba sa mga ito ang dahilan at ako'y inyong babatuhin? Sumagot ang mga pinuno ng mga Hudyo, hindi dahil sa mga buting gawa, kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos, sapagkat nagpapanggap kang Diyos, bagamat ikay tao lamang. Ayan po mga kapatid. No? Magkapareho pala sila ng mga Hudyo ng unawa ng ating mga kaibayo sa pananampalataya na hindi kumikilala sa pagka-Diyos ni Kristo. So wala silang pinagkaiba mga kapatid. Yung mga kapatid natin na hindi kumikilala kay Kristo at umangking Kristiyano, taliwas naman ang kanilang mga kilos. No? Magkapareho sila ng ikinikilos at panghuhusga sa ating Panginoon Jesucristo na hindi nila kinikilala ang pagka-Diyos ng ating Panginoon. Hindi kasi matanggap ng mga Hudyo, mga kapatid, ang pagka-Diyos ni Kristo. Kaya nga gusto nila itong patayin. Naunawaan kasi ng mga Hudyo ang tuwirang pag-angkin ng Panginoong Hesus na siya ang tunay na Diyos. Kaya para sa kanila, ito'y isang kalapastanganan sa Diyos. Kaya ang ating mga katunggali, mga kapatid, ay pareho din ng pangunawa sa mga Hudyo na gustong pumatay at pinapatay nga ang ating Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, kung kayo po ay nanonood sa mga pagtuturo ng ating mga kaibayos pananampalataya, ay kagaya rin po sila ng kaisipan ng mga Hudyo. Bumabato at nagpapatay kay Jesus, no? Dahil hindi nila matanggap ang pagka-Diyos ng Panginoong Jesucristo. Kaya nga, itinuturo nila na si Jesucristo ay tao lamang. Mas mataas pa nga ang ranggo ng kanilang founder dahil para sa kanila ay anghel umano ito o isang suko. At ang ating Panginoong Jesucristo ay tao lamang. Nako mga kapatid, nasaan ang hustisya nito? Mas mataas pa ang pagkilala nila sa kanilang founder na isang tao lamang kaysa ating Panginoong Jesucristo na isang ang Diyos at nagmula sa walang hanggan. Nasaan nga ang hustisya? Ewan ko sa kanila mga kapatid. No? So kung ganun pala, ay wala pong kaligtasan sa kanila. Kung tao lang para sa kanila ang ating Panginoon, ay wala pong kaligtasan sa mga sikta nila. No? Kawawa naman po ang kanilang mga membro na
tatawagin na lang natin na naging biktima ng maling katuruan, no? Alam po nating lahat na hindi po makapagligtas ang isang tao ng kaluluwa, no? Mula sa pagkahulog ng tao at ang iba sa kasalanan, kailangan po nating iligtas muli ng Diyos, no? Sa pamamagitan nga ng bautismo. So malinaw na dahil tao lamang para sa kanila, ang Panginoong Jesucristo ay wala pa pong kaligtasan doon sa kanila. Dahil wala pong tao ang makapagligtas ng kaluluwa. At yan po ay ating mababasa sa Isaiah Kapitulo 43, versikulo 11 hanggang 13. Ganito po ang ating mababasa. Ako ang Diyos, wala nang iba pa. Walang ibang tagapagligtas maliban sa akin. Noong una pa man ako'y nagpahayag na. Ako ang nagligtas sa inyo at ang nagbalita ng lahat ng ito. Ako ang Diyos at mananatili akong Diyos magpakailanman. So kung pansinin po natin ang versikulo 11, malinaw na tahasang sinabi ng Diyos na walang ibang tagapagligtas maliban lamang sa Kanya. At malinaw po yan sa Aklat ng Pahayag, Kapitulo 1, versikulo 8. Ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos sa kasalukuyan, sa nakaraan, at siyang darating. No? Palaisipan po yan mga kapatid. Sino po yan? Bagamat alam na po natin yan, pero gagawin natin palaisipan pa rin. At sasagutin natin mamaya pagdating po natin. Ayon sa Hebro, Kapitulo 13, versikulo 8, ganito ang ating mababasa. Si Kristo o si Jesucristo ay hindi nagbabago kailanman. Siya ay kahapon, ang ngayon, at ang bukas. So, nasagot po mga kapatid ang palaisipan sa pahayag. Ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos sa kasalukuyan, sa nakaraan at siyang darating. Nasagot po sa aklat ng mga Hebro, Kapitulo 13, versikulo 8. Si Jesucristo ay hindi magbabago kailanman. Siya ay kahapon, ngayon, at ang bukas. Huwag kayong patangay sa mga sari-sari at kakaibang katuruan, mga kapatid. Sabi dito sa Hebro, Kapitulo 13, versikulo 8, huwag tayong magpatangay sa mga sari-saring katuruan, mga katuruan na kasinungalingan. No? Yan po mga kapatid. So, malinaw po ang pagkadiyos ng ating Panginoon Jesucristo. Basahin po natin ang mga gawa, Kapitulo 4, versikulo 11 hanggang 12. Ang Jesus na ito, ang batong itinikwil ninyong tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panulukan. Sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan ng sinumang tao sa buong mundo na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Ayan po mga kapatid, napakalinaw ng talata. So mga kapatid, no? Na pahayag na po natin ang buong katotohanan, subalit napakarami pang mga batayan o mga patunay sa Biblia na hindi po natin nasali dito dahil sa karami, no? Napakaraming mga talata pa na hindi pa natin dito nabanggit. Napakalinaw ng mga patotoo ng ating binasa. At ito ang pangwakas na verse na aking i-share sa inyo. Dahil ayon sa talat sa ating Panginoong Jesucristo, sa aklat ni San Juan, Kapitulo 14, versikulo 6 hanggang 7, ganito ang sinasabi ng Panginoon. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Kung ako'y kilala na ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. At mula ngayon, ay kilala na ninyo siya at inyo na nakita. Mga kapatid, napakalinaw
ang pag-amin ng ating Panginoong Jesucristo, no? Ayon sa paraan ng banal na kasulatan at sa paraan ng ating Panginoong Jesucristo sa paglahat ng buong katotohanan. No? At sana nga mga kapatid, makilala din nila ang Panginoong Jesucristo na kagaya natin, nakikilala natin ang ating Panginoong Jesucristo na siyang Diyos na buhay. Purihin ang Diyos, purihin ang Panginoong Jesucristo. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.